isang damakmak na mga kwento. Pero ang kwentong ihatid namin sa inyo tungkol mismo sa mga librong nagbibigay sa atin ng kaalaman at nagpapaandar sa ating imahinasyon. Mula sa isang barkong nanggaling sa iba't ibang bahagi ng mundo hanggang sa isang maliit na bookstore, narito po ang mga balitang magpapasaya sa mga book lover anuman ang edad. Ngayon at usong-uso ang mga makabagong gadget. Tila nakakalimutan na ng ilan ang isa sa mga pinakamatandang libangan, ang pagbabasa ng libro. Pero ayon naman sa iba, hindi naman daw papayag ang mga librong mapag-iwanan ngayong kasagsagan ng teknolohiya. Halimbawa nito ang mga 3D book na pinakikilala ngayon sa bansa. As we all know, dumating yung 3D movies in theaters, in video games. And then now we have the 3D books. Mas na-enjoy kasi ng bata. Medyo cool ang dating dahil it become more realistic yung dating ng story sa mga bata. Sa pamamagitan ng 3D glasses, maaari raw ma-enjoy ng lubos ang mga librong ito. Si Juliana, aliw na aliw sa mga litratong tila'y lumalabas mula sa libro. Kaya naman nakakainganyo raw tong basahin. Mas na-enjoy ko po yung 3D. Kasi para siya nahawakan at para siyang totoo. Pag di ko po suot yung 3D glass, para po siyang mabait. Pag suot ko po yung 3D glass, para po siya nangagat. Kaya pati sa mga magulang, approve ang mga 3D book na ito. Lalo na't mabibili ang mga ito sa mga major bookstore nationwide sa halagang 75 pesos bawat isa. Kasi po sa mga bagong gadgets ngayon, nahuli na po kasi yung mga books. Kaya kailangan magkaroon din sila ng mga bagong experiment para mas ma-attract lalo yung mga bata na bumili ng mga books. Tulad ng mga nakakaaliw na 3D book, ang pagbabasa rin ang nais ipalaganap ng MV Logos Hope, ang floating library na nagmula sa Germany at dumaong dito sa Maynila nung nakaraang linggo. Kahit masama ang panahon, mainit pa rin sinalubong ng mga Pinoy ang barko sa pamamagitan ng paghaharana at mga sumasayaw na higante. Ang goal ng Logos is to bring knowledge, help, and hope to the people around the world. Knowledge through the books that we have right now on board, and we are helping practical work. Nito lang Biyernes opisyal nang ibinukas sa publiko ang Logos Hope na may isang buwang stopover dito sa Maynila. 400 crew mula sa higit 50 bansa ang voluntaryong nagtatrabaho rito, kasama na ang 8 Pilipino. Bitbit nila ang 5,000 titulo ng mga libro na mabibili sa halagang 100 hanggang 1,000 piso. Ang batang si George, ang dami nang nabili sa halagang 400 piso. Nagulat nga po ako na may library po dito. Tapos, maganda po ditong na-experience po ng mga ibang bata po na makapasok po dito. Mahilig po akong magbasa ng libro po at saka nagpapatalino po yun sa akin. Ang literature major namang si Grace, napabilib daw sa kamurahan ng mga libro. Pati ang mga hard-to-find book, nakita raw niya rito. Lots of hindi common na titles po ng books that you don't find in cliche bookshops po. Pero hindi lang pagsha-shopping ang pwedeng gawin sa barko. Meron din ditong international cafe kung saan pwedeng mag-relax ang mga book lover pagkatapos mamili. Dapat ding abangan ang iba pang mga activities sa barko tulad ng isang African mini concert, face painting, balloon making, puppet show at iba pa. Kung mga bagong libro ang lula ng MV Logos Hope, dito naman sa Bukay-Ukay sa Teachers Village, Quezon City, mga pinaglumaang libro naman ang kanilang ipinagmamalaki. From the word itself, ukay-ukay siya ng mga libro. Pinaka-difference ng medyo iba lang sa kanya is pili na yung mga libro, hindi ka na kailangang maghalongkat at magsuyod mula sa maraming libro para makahanap ng mga titles na gusto mo.
Narito ang samut-saring mga second-hand book mula sa mga encyclopedia at pocketbook hanggang sa mga international bestseller. At kung may mga luma kang libro, pwede mo rin dalhin ang mga ito sa bookstore para ibenta o i-trade in. Pero may mas malalim daw na dahilan ang pagtatayo ni Dan ng bookstore na ito. Bukod sa mga second-hand books, actually mas priority namin itulak sa mga tao na tangkilikin yung mga local independently published na mga libro kasi hindi sila nakakarating sa mga mainstream bookstores eh. So limitado lang yung audience nila na nare-reach. Ayon pa sa kanya, maski anuman ang pagbabagong dumating sa ating buhay, hindi raw mawawala sa uso ang mga libro. Hanggat yung tao nag-iisip, nag-crave siya for knowledge, mag-aanap siya ng babasa at isang means para is through books para makakuha ng knowledge. Salamat sa mga inobasyon sa pagbebenta ng mga libro at sa mismong mga libro, mukhang hindi tayo mauubusan ng mga mambabasa maski sa darating pang mga henerasyon.